Ang laki talaga na nawala sa Angeles. Mula nung umalis sa mga kano. Tulad na lang ng tindahan na to. Alas 5 pa lang ng hapon, aabot tenga na ang ngiti ni Mang Manny. Dahil panay ang abot niya ng malamig na serbesa. Pero ngayon, ang mga nakaumpok dito ay tayo. Mga standby o estudyanteng walang pera. Alam nyo, pasalamat nga tayo nagawang paalisin ng gobyerno natin mga kanun yan eh. Nagkaisa tayong lutasin ng problema ng Pampanga. Airmats ko nga eh. Laging mainit ang ulo. Laging minumura si ate. Paano? Wala na maibigay na dolyares. Kung nandito pa sana ang mga kano, tsak na ipalinis na sana ang mga lahar na yan. Ang gobyerno natin, ano binigay sa atin? Mga dam at tulay na marurupok. Mabuti na nga umalis ang mga kanong yan eh. Para matuto tayo magsikap sa sarili nating kayod. Tama. Yung bang walang magdidikta sa atin, habang nandito ang base militar, hindi nila tayo titigilan. At laging makikialam ang mga puting unggoy na yan. At hindi na maalis ang pagiging tuta natin. Pati sa pamamalakad na bansa eh, gusto nila sila na susunod. Gusto nyo ba yon? Kasi sino ba yung mga regulasyong hinihingil ng kapalit? Para sa komportableng buhay na ibinibigay nila sa Angeles. Komportable. Komportableng buhay ba yung ginagawa ng pampalipas init ang mga babae natin dito? Eh binabasto sila tayo ah! Binabayaran naman sila. Biruin mo, may pera na, enjoy pa. Kung magsalita ka, akala mo mga kanulang bumabasto sa mga kababaihan dito ah. Karamihan din sa mga Pinoy ah. Bastos din, di ba? Katulad mo. Tulad ng tatay mo. May 3 babaeng inanakan at iniwan. Buti pa mga kano, may sustento. Eh ang tatay nyo, hindi nga malaman kung nasa ng nanay nyo eh. Brad, nagpapalitan lang tayo ng kuro-kuro. Pero huwag mo sasalang personal naming buhay. Bakit nagmamalinis ka? Eh, totoo naman ah. Yung airpot nyo, may dugong kano yan, di ba? Puting unggoy at isoy. Tarantado ka!